Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Andito na naman tayo. Actually, na-content ko na ito before. 'Di ba? Pero marami pa rin nagre-request. Ito yung Kababalaghan 6. Yung pasahero ng bus sa Leyte biglang naglaho habang tumatawid ng kalsada daw. So tingnan nga natin to, men. Na-explain ko na ito before pero for the sake na maano natin, ma-analyze natin, i-watch natin, panoorin natin, i-watch natin kung ano ba yung meron dito sa video na to. At i-explain ko po uli kung paano nangyari. So play natin to. Paano kung ang CCTV na dapat sana'y makapagbibigay linaw sa isang pangyayari, sa halip ay nagdulot pa ng kaguluhan at naging isang palaisipan dahil ang nakuha ng tao sa video ay biglang naglaho. Maghahating gabi nitong March 18, nakunan sa CCTV ang isang eksena na nagatid ng takot at kilabot sa mga residente ng barangay San Agustin sa bayan ng Gandara, Samar. Isang bus ang tumigil at may bumabang pasahero. Ano naman kasi naman to, incredible naman talaga kasi itong footage na to. So ito yung video, mga men. Tutukan natin ang sunod na pangyayari. So bumaba Bus ay saka naman tumawid ng kalsada ang bumabang pasahero. Ayan siya, may bag, nakakalo. At ilang sandali lamang sa kalagitnaan ng highway, bigla itong naglaho. Nawara, Nawala. Sinadya ng aming team ang bayan ng Gandara para alamin ang kwento sa likod ng naglahong pasahero. Yan ba yung malapit sa Biringan, Gandara? Noong gabing yun, pumunta ko dito sa... Ang college student na si Reynante Henotiba ang nakatuklas sa video. Sisilipin lang sana nila sa CCTV ng barangay kung sino ang taong lumapit at nagtangkang magnakaw ng kanyang motorsiklo. Pero iba ang tumambad sa kanila. Pagkatapos itong lalaki, Itong lalaki na to, tumawid ng kalsada noong March 18 ng gabi. Tapos, parang bigla na lang siyang naglaho na parang bula na nawawala. Bigla agad kaming lumabas ng barangay hall. Sobra ang aming takot. Umuwi kami agad. Nangyari yun, 1 linggo ako hindi nakatulog sa sobrang takot. Medyo, OA no? Sinubukan mismo ni Dito natin matitest yung tungkol sa paniniwala, yung paniniwala. Reynante na tumawid sa mismong lugar. Kasi nga, 'di ba, paranormal is a belief. 'Di ba? So kailangan igalang daw yung paniniwala. Naglaho ang pasahero. Itinao nila ito sa parehong oras kung kailan din nangyari ang naturang kababalaghan. Habang may nakabantay na tauhan ng barangay sa CCTV monitor. May glitch po yung camera kasi hindi naman po siya high quality. Pero nandyan pa rin po sila. Ayan po, bumalik sila. Meron din po, merong glitch sa camera. So parang parang sinasabi nila na hindi pwede kasi yun ang unang debunk ko diyan glitch yan. 'Di ba? Pero 'di ba ito yung dinemonstrate nila Tamo. Po sila. Ayan po, bumalik sila Meron din po, merong glitch sa camera pero nandyan pa rin sila. Hindi sila nawawala. Hindi po katulad ng video na nakunan namin. Ayan po, bumaba na po ng bus yung lalaki. Nag-glitch po siya.
Pero dito pa lang po, nawala na po siya. Biglang nawala, At hindi ano? na po siya nakita dito. So may comparison si ate. Mamaya mag-o-opinion ako regarding dyan, no? Ngunit, hindi lang pala pasahero ang naglalaw sa lugar. Ibinahagi ng isang kagawad ng barangay na may ilang bus din na nakikita sila na pumapasok sa daan patungo sa Pagsanghan kahit hindi naman nila ito ruta. Ayos ah. May pumasok doon na mga bus na malaki, mga puti. 3. Tapos, nung nagtanong kami, wala naman dumaan daw na bus papunta roon. Walang nakita na dumaan doon sa mga barangay. Dito lang. So ito na, kwento na ito. Wala na itong footage. Kami nakakita ng ganyan. Pero doon, hindi nila nakita. Sinadya din namin ang crossing sa Maharlika Highway kung saan naglaho ang pasahero. Dito nakilala namin ang 51 taong gulang na si Nanay Rosita. Mahigit 35 taon na silang nakatira malapit dito sa crossing. Tagal na, no? Kwento niya, ilang beses na siyang naging saksi sa malalagim na aksidente sa highway na sangkot ay mga motorista o di kaya pedestrian. Posibleng sila ang umaaligid. Rusi yung brand mo. Noon, sunod halos taon-taon kasi nangyayari yung para bang kailangan yung may... So ito naman, parang so ito, espiritu yon yung bumaba. dinaga, umbaga. Ibig sabihin ko yung parang nag-aalay talaga ng kapalit na buhay. Iniisip ng mga tao na talaga may mga engkanto dito na namamahay sa itong crossing na to. Hindi, ano ba talaga? Engkanto ba talaga yon? Or ano? Or engkanto ba yon? Or espiritu ng namatay? Pero para sa Samareñong journalist at book author na si Saldi Habaan na nakatutok sa mga misteryo sa lugar, naniniwala naman siya na ang naglahong pasahero ay nagmula sa Biringan, Ayos ah. tinuturing na isang lost city. Biringan City in Samar ay isang kababalaghang lugar, isang syudad na So meaning ano? So meaning yung sa doon sa lugar na yon, ang Biringan, yung binabaan? kung saan ang nananahan ay sinasabi nilang mga engkanto. Lugar ng mga multo, lugar ng mga espiritu, hindi mortal. Kaya hindi po talaga matatagpuan ang Biringan City, Southern Samar. Wala po sa mapa. Yun ang dahilan kung bakit sinasabing The Lost City. Nang malaman ni Saldi ang kwento sa naglahong pasahero, agad niya itong inimbestigahan. Tinutukan ko siya, segundo per segundo. Wala namang naputol or hindi naman siya nagmalfunction na nakapagtataka talaga kung saan napunta yung pasahirong yun. Walang manipulations. I believe hindi siya ordinaryong tao na sumakay. Ipinasuri rin namin sa isang professional video editor ang CCTV footage kung ito ba ay inedit. Masasabi ko na hindi inedit yung video nito. Kasi may kita mo naman yung time code. Tuloy-tuloy na. Tandaan nyo mga kababayan ko, misleading ang sabihin na hindi inedit. Paano ko nasabi? Hindi, totoo naman na hindi siya inedit. Kahit ako agree. Agree ako na hindi inedit yan. Mamaya explain ko kung bakit. Naman. Every time na mag-a-adjust yung shutter speed na to, nagkakaroon yung motion blur dun sa movement ng mga subject. So parang malasado siya. Medyo malambot na yung itsura niya na parang may mga naiiwan habang naglalakad siya. In technical aspect, pwede siya na nawala lang dahil sa motion blur na yon. Pero yung nakakapagtaka lang doon, nakikita naman natin na habang yung lalaki naglalakad, nawawala doon pa lang sa gitna. So pwede siya kapanipaniwala dahil doon. Pwede. Di ba?
Pero kinat na nila yung explanation ng ng video expert. Para kay Saldi, hindi Dito mahuli mong medyo may pagka-misleading ang ang ABS-CBN eh. ABS-CBN ba to? Or itong program na to? 'Di ba? Alatang may pagka-misleading sila eh. Parang may gusto silang ipunto. Medyo katulad nung napanood natin kay Rated Corina medyo kinokontrol nila yung narrative ng istorya. kaila na nagambalang espiritu mula sa misteryosong biringan ang naglahong pasahero. Dahil sa dami na ng kaparehong kwento ng mga lokal sa naturang lugar, sa pagkakataong ito, maaring nabulabog ang mga elemento dahil sa ginagawang bahagi ng provincial road. Maaari na nag-react sila sa ingay siguro. Parang I don't think so. I don't think so. Kasi bumaba siya ng bus eh. Paano magre-react yun? Don't know, journalist pa naman si kuya, no? Pero parang hindi ko nakukuhanan ng sense yun dahil ba maingay dyan, bababa ako ng bus at maglalakad at mawala. It doesn't make sense. Hindi kayo mga kababayan ko. May sense ba yon? Dahil maingay dito, bababa ako ng bus at mawawala. Okay lang sana kung halimbawa, maingay dito. Makikita mo sa video, may magkukos na, wag naman po sana, no, maaksidente ang bus or may motor na sumemplang. 'Di ba? Parang may sense yun eh. Kasi may way sila para makagante do sa ingay na nararanasan nila. Pero dahil maingay dyan, bababa siya ng bus at maglalakad. It doesn't make sense, no? Walang sense yung reason. Pinaramdam nila sa tao, sa mga Samarinyo, uy, nandito kami, nananahan din kami. It doesn't make sense. Napatotohanan niya ito nang mapagkasunduan ng aming team na pumunta sa crossing sa Maharlika Highway 10 oras na ng gabi. Dapat i-replicate uli nila sa CCTV yon, yung nangyaring yon. Pagdating sa crossing, madilim at tahimik. Tanging tahol ng mga aso ang ingay na maririnig. I-recreate dapat. Pero sa tagline na third eye ni Saldi, may third eye malinaw pala na si nakita kuya. niya na may ibang elemento sa naturang lugar. Tumitindig po ang mga balahibo ko. Bakit po kayo kinikilabutan? Kaninang pagbaba ko, hanggang kanina lang dito sa likod mo, naramdaman ko na parang may kakaibang nilalang na sumalubong sa atin. Hindi ko makita. Baka sa CCTV makikita. Dapat may live feed din sa CCTV eh. Alam mo kung mapupuntahan ko lang tong Samar na to, ko to eh, ididibang ko to eh. Naks. Hindi naman, kasi mas confident ako dun sa nakita kong explanation. Kasi dun sa expert kanina, 'di ba? Pinutol na nila yung explanation ng expert kanina eh. Ng video expert eh. Para talagang kinokontrol ng ABS-CBN yung narrative netong segment na to. Tumawid ang grupo sa may kanto naman papuntang Pagsanghan. Sinubukang bumaba ni Saldi dito pero napaurong siya at halos hindi na makapagsalita. Saan ba patungo yung Ayaw kong magsalita kung saan papunta. Oo, ayoko. Ayoko. Ayoko maging madali ang buhay ko. May pumipigil, dyan lang sa porsyon na yan. Hindi pwedeng banggitin. Oo. So paano yung mga dumadaan yan? Di ba ginawa yan daan na yan para daanan din ng mga tao? So paano yung mga bawal nang dumaan dyan pag gabi? Ganun po ba yon? Mahirap, mayroong puwersa dyan. Mahirap po. Kaya po ba natin bumaba? hindi ka? Ayoko po. Oo.
lalong sa oras na ito. Parang bilog na ganun, na itinutulak ka pabalik. Hindi ko ma-explain eh. Parang malakas na puwersa na nagpi-friction. Yung parang friction, parang may... Ito din ang mahirap pag wala kang device, ano. Paano mapoprove yun? Kahit man lang sana reading, kasi bagay, may mga poste ng kuryente dyan eh, no? Kahit man lang sana reading ng EMF na magsusupport sa sinasabi mo, saang banda dyan. 'Di ba? Kasi mga kababayan ko, sa panahon kasi ngayon, outdated na to eh, yung mga style ng ano ng mga paranormal researcher ng ABS-CBN. Outdated na to eh, yung sila lang yung nagkikwento ng ano, ganyan, 'di ba? May nakita akong ganyan. Kasi lahat tayo kaya nating gawin 'yan. 'Di ba? Siyempre, hindi naman sa sinasabi ko na hindi totoo itong ano, hindi totoo itong sinasabi ni Kuya. Kaya lang, siyempre mag-ano pa rin tayo, magsisik pa rin tayo ng kahit man lang sanang evidence na pwede natin panghawakan. Na totoo yung sinasabi. Kahit ako, baka ako kaya ko rin gawin yun eh, pagpunta ko dyan. Sabihin ko rin, parang may ano siya, may something dyan. 'Di ba? Na hindi naman mapoprove kung ano ba yung something na yun. May hangin na ganun, na malakas, na pabilog, tapos tinutulak ka. So dito siya nawala eh. Ibig sabihin, dito yung portal. Espiritu, multo, elemento, o gawa-gawa lamang ng malikot na isipan. So doon nagtatapos. Pero sa gitna ng highway ay natili pa ring misteryo hanggang ngayon. Sa mga... Hindi, ano kasi medyo pinipigilan nyo yung ano. Alam nyo na yung totoo doon sa nangyari. Lalo na nung may kinausap kayo video expert. Pinipigilan nyo lang yung totoo. May nagagalit na naman ba sa akin? Hindi, ganito yun, men, ano. Dito kasi, di ba, nagbigay sila ng example. Di ba? So ito yung example nila. Bakit daw itong isa ay hindi nawawala? So tingnan natin tong sample nila ng video. Tauhan ng barangay sa CCTV monitor. Bakit yan? Hindi daw nawawala yan. May glitch po yung camera kasi. Oo nga naman, di ba? Pero nandyan pa rin po sila. Ayan po, bumalik sila. Diba, bumalik. Meron din po. Meron naman. Glitch Diba? sa camera. Pero kung titingnan natin yung isang footage kasi, anong difference nito dito sa unang footage? Saan ba yun? Ito. Ito yung unang footage eh. Panoorin natin. Anong difference nito? Diba ito yung luma, no? So panoorin natin. May bumabang pasahero. May bumaba na pasahero. Tutukan natin ang sunod na pangyayari. Pag alis ng bus, ay saka naman tumawid ng kalsada ang bumabang pasahero. Ayan siya, may bago. Bumaba, ano? Ito. At ilang sandali lamang sa kalagitnaan ng highway, nawala. Bigla itong naglaho. Diba? Nakakabilib naman talaga yon. Pero ano ang difference nitong video na doon sa example nilang isa? Dito. Ito naman, may glitch. Hindi nawala. Alam mo ang difference? Ito kasi may ilaw dito eh. May ilaw dito. So, dito sa kabila kasi walang ilaw. Anong significance nung walang ilaw? Dito, walang ilaw oh. 'Di ba? Pagtawid niyang ganyan, mawawala 'yan kasi walang ilaw. Ano nung significance ng hindi ako magde-debunk ha. Ang ipagde-debunkin natin yung mga video expert, yung mga visual effects artist ng Hollywood. So ito, may same scenario din. Ito naman CCTV din to, no? May ipapakita dito. Pakinggan natin explanation ng visual effects artist. So ito 'yan, no. Dahil lang ha. Play natin. I gotta assume that other kids are being Diba yan, no?
nawala. Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect going on. Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static. Nakita nyo, di ba? Ito, nawala din to. Whoa, interesting. His camera's getting screwed up. That's a cool like data mosh effect. Di ba, nawala din? So, anong explanation nila? Okay, I wonder if this is just the codec glitching out and not updating parts of the image as the person walks through it. So the parts that say static, basically the computer goes, okay, I'm just gonna give you a picture. You just hold this picture until I tell you that there's new data there. And that's basically how it saves space in terms of compressing the video. So like the house, the tree, everything around here that's not moving, it's basically just a still picture that's been told to just stay on frame for as long as possible. And so as this person gets close, it could be glitching out and keeping some of that there and not updating it with new information. Because it's dark and you just have one tiny little moving thing on screen, it could be that it's just too little movement to trigger the codec to create a new keyframe basically to add new data to it or to add new data to that block. Maintindihan niya yung sinabi niya? English kasi, no? Pero I'll try my best para i-explain yung sinabi ni Kuya. 'Di ba? So dito kasi, dito sa scenario na to, no? I-rewind natin mga kababayan ko. Actually, may scenario din ganyan eh. Everything is. So dito daw kasi, dito sa video na to, ang may kasalanan daw niyan yung tinatawag na codec yung pang-compress ng video. May tinatawag kasing codec eh. I don't know what it is, siguro sa software. May mga may alam, 'di ba? Ang trabaho daw kasi noon, basically kailangan i-compress kasi yung video eh. Ito yung paraan ng CCTV para makapag-save ng space. 'Di ba? So dito kasi sa video na to, 'di ba, walang gumagalaw. Nakita nyo, andyan yung puno, andyan yung buwan, andyan yung ilaw. Sa CCTV daw, para makatipid ng space, pag wala namang gumagalaw, hindi nagre-record yan. Still photo lang ito. 'Di ba? Kung ano yung nakikita natin dyan, hindi yan gumagalaw, still photo lang yan. Kumbaga para lang siyang photo, picture lang yan. Ngayon, pag may pumasok na bagong data sa CCTV, itong part lang na itong i-update niya. Itong mga nasa paligid na to, dali lang lakihan natin, no? Para naiintindihan nyo. Ganito nagwo-work ang CCTV. Wait lang. Yan, 'di ba? Ito, still photo lang ito. Kapag walang bagong data na dumarating at yan din lang naman ang kinukunan, yan at yan din lang ang kinukunan, hindi na ito i-update ng hindi na ito real time na i-update yung kapaligiran. Kasi wala naman nagbago diyan eh. 'Di ba? Wala naman nagbago diyan. Wala naman data eh. Bakit pa ako magre-record ng bagong data kung wala naman ako na-detect na pagbabago sa paligid? That way, makaka-save ng space ang CCTV. 'Di ba? Kasi pangmatagalan na recording ang ginagawa ng CCTV eh. Kaya napapansin nyo, low quality yung kuha ng CCTV. Hindi naman katulad yan ng video, yung video sa cellphone na talagang kung ano yung kinukunan mo, yun talaga yung nakukunan mo. Dahil every second, nag-a-update ng data yon. 'Di ba? Ito kasi hindi. Kapag walang nangyayari, inuulit ko kapag walang nangyayari sa picture, still photo lang 'yan. Now, may darating ngayon na taong naglalakad. Ito, bagong data na ito. Bagong data na ito naglalakad na to, 'yan. Pero still, yung kapaligiran niya, still photo lang 'yan. Ito lang yung nababago eh. Itong data lang na to eh. 'Di ba? Now, naglalakad siya dito, napapansin nyo, bakit siya nawawala? Kasi ito kasi night vision to. In reality, itong part na to, sobrang dilim nito. Dahil sobrang dilim nito, may interpret
ng camera na wala namang pagbabago dito sa part na to. Kaya ang mangyayari, sobrang maliit na lang kasi yung yung data na itong taong naglalakad para baguhin niya yung surroundings. Nagigets niyo na ibig ko sabihin? Madilim kasi sa part na to. So, ang interpretasyon ng CCTV, since wala namang nagbabago dito sa part na to, hindi ko na i-update to. Dito lang kasi nagbago sa may harap mismo ng ng ilaw kasi obvious na meron talaga naglalakad diyan eh. Pagdating niya dito sa madilim na part, nawala na siya kasi nga ini-interpret ng CCTV na itong part na to ay wala namang pagbabago kasi madilim ito eh. Nakikita mo siyang nagi-glitch na ganyan kasi nga night vision ito pero in reality, ang ini-interpret nung camera yung dilim nito. Since madilim lang naman yan, wala namang pagbabago, hindi ko na i-update yung data niyan. Nakukuha nyo na, ibig ko sabihin? Parang ganun ang nangyari dito. Ngayon, yung sinasabi kong significance nung ano ang significance bungo nung may ilaw sa wala? Dito kasi, dito sa unang video na to, kung ipi-play natin, ulitin natin ha. Bagal naman ito. Wait lang ha. Yeah. So dito kasi darating yung darating yung bus. 'Di ba? I'm so sure kaya tumigil ang bus. Totoong tao 'yan, nakipag-interact sa tao eh. Hindi naman spiritual 'yan eh. 'Di ba? Ibig sabihin nakapagpara 'yan. Sabagay may mga multo nga naman na sumasakay na nagpapara. Pero 'di ba, nakapagpara siya. Sige, palusutin na natin, may multo nga naman na nakakasakay sa taxi at biglang nagpapara. For the sake of argument, sige. 'Di ba? Now, dito kasi sa CCTV na to, 'di ba bumaba si Kuya. Obviously may shadow siya eh. So solid ito, no? Dito kasi sa part ng CCTV na to, madilim dito sa part na to. Habang naglalakad siya, pumupunta kasi siya sa madilim na part. Kaya tuloy ditong sa part na to, hindi na ito ina-update ng camera kasi itong part na to, pinagpapalagay ng camera na wala namang pagbabago kasi madilim. Nagigets nyo na? Kasi tandaan natin yan na pag hindi nagbabago ang surroundings, still frame lang yan sa CCTV. Ang binabago niya lang kung alin lang yung may data na pumapasok. Since ito, sobrang liit na nung tao at hindi napansinin sa dilim, mawawala na talaga siya dyan. Kasi hindi na siya madidetect dito sa madilim na part eh. Now, dun sa isang example nila, bakit ito naman, hindi naman nawala? Eh dito kasi, dito sa part na to, yung pinaliwanag ni ate, yung sa part na yan, maliwanag kasi dito. May ilaw dito eh. Nawala doon sa video nung bumaba sa bus. Kaya kahit na maglakad itong mga to dito, hanggang makarating sila dyan sa dulo, makikita pa rin sila. Kasi nga may ilaw dyan eh. Nakikita sila ng ilaw. Nakukuha nyo na yung sense? Mahirap ipaliwanag, no? Pero sige, i-ano ko yung link nitong mga video experts na to. Kasi itong corridor crew na to, talaga to eh, nag-a-analyze ito ng mga video sa Hollywood eh. Mga talagang rin to, mga professionals talaga to. Same na same ito niya, no? Yung nawala na yan. 'Di ba? Yan na yan din yun, no? Pero hindi siya kababalaghan. 'Di ba? Kaya kung mapapanood mo kung mapapanood mo kasi itong video na to ng Magandang Gabi Bayan or ng ABS-CBN, medyo na siya eh. Medyo kinokontrol nila yung narrative eh para ma-maintain yung pagiging nakakatakot ng video. So sana mga kababayan ko, hindi kayo pa rin at the end of the day, kayo pa rin ang magde-decide niyan. Kung mako-convince kayo sa paliwanag ko, okay lang. Kung hindi, 'di ba?
Pero ito kasi yung sinasabi ko, yung paranormal is a belief na sinasabi. Paano kung naniwala yung mga tao nila, hindi yung mga tao diyan, 'di ba? Naniwala yung mga tao diyan. Magdudugsong-dugsong na 'yan ng mga nakakatakot na na pangyayari eh. Magkakaroon na ng confirmation bias diyan eh. Dahil nakonsinti natin yan na kung tutuusin, kaya naman nating i-explain. Hindi mo kasi din pwedeng ikumpara sa religion yan. Dahil ang religion kasi, based on interpretations yon. Wala naman nakakaalam talaga kung anong talaga nangyari dun sa kay Jesus Christ eh. Nagre-rely lang tayo sa isang old scripture na malay mo, meron pang meron pang alteration due to translation. 'Di ba? Kaya yung sa religion based on interpretation 'yon. Dito kasi sa case na to, hindi pwedeng i-apply dito yung paranormal is a belief kasi nga based on facts tayo. Ano ba yung fact? Merong nagko-cause ng glitch at naipaliwanag naman ng mga mismong eksperto 'yon sa Hollywood kung paano nangyari ito. 'Di ba? Ko yung link netong video ng Corridor Crew na to sa comment section. Minsan nakakalimutan ko mag-link pero paalala nyo sa akin kapag wala kayo nakitang link sa comment section para mapanood nyo yung explanation nila. So, mga kababayan ko, maraming salamat, 'di ba? At least kahit papaano sa iba medyo naliwanagan kayo. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.